Mahigit 30 ang sangkot sa pagkawala ng mga sabongero, batay sa napagpulungan ni Secretary Jesus Crispin Remulla at ng whistleblower na si Dondon Patidongan. Inaayos na rin ang affidavit ni Patidongan. Nakatutok si Salima Refran. How are you po, sir? Galing sa Department of Justice kanina, si Julie Dondon Patidongan alias Totoy, kung saan nag-usap sila ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sabi ng kalihim, kabilang sa diskusyon, ang iba pang mga taong nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. We were talking about other people who may be involved. We'll see. Marami na. Maybe more than 30 people. Lahat daw ng impormasyon ay binubusisi at tinitiyak, lalo't hindi lang pagkawala ng mga sabongero ang lumalabas sa investigasyon, kundi maging mga pagpatay sa drug war. Marami kaming facts na pinag-aaralan, so we can separate the drug war from the isabong, but still looking at the intersections where they meet. Marami kami in-evaluate talaga ngayon na data, because that's what it is. You know, it's a history of everything happening for the past so many years. Sa ngayon, inaayos pa rin ang affidavit ni Patidongan na maglalaman ng kanyang nalalaman sa kaso ng mga missing sabongero. We're still getting some information and clarifications about everything. Kasi marami talaga siyang data na alam eh. Marami siyang alam talaga. So we have to know what he knows. Kung may mapatunayan daw sa na-recover na mga buto ng tao sa Taal Lake, patitibayin nito ang mga pahayag ni Patidongan ayon kay Remulla. Nauna nang sinabi ni Patidongan na hindi lang daw 34 ang mga nawawala, kundi aabot pa daw sa mahigit 100. Kaya panawagan ni Remulla sa mga nawawala ng kaanak na maaaring konektado sa sabong pero hindi pa nagre-report. We're also calling on them to come forward so we can put them into the DNA bank that we need. Kasi we're trying to establish a DNA bank so the isabong victims can be identified properly. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.